wasak. Nice. May Oli style. May pumalakpak. Totoo ba yung palakpak na yun? Totoo. Palakpak ang unang akap. Medyo Ayun po nice. kay Oli style po yun. Pwersay na natin. Pwersay na natin habang may nakikinig. Alright. Ayun, i-welcome po natin si... teka ha, nandito yung mga pangalan natin. Abby! Hi. Hello! Ron! And Gibbs. Hello. Yan. Pag-uusapan po natin ang kanta ninyo. Yung ano po ba yung original song ninyo na isasalang? Okay, salang namin yung song ko na hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay. May lyrics po ba kayo nito na pwede kong mabasa somewhere? Yes. Send namin sa inyo. Sige po. Nauna. Yun. Babasahin po natin muna bago natin patugtugin o tumugtog kayo. Ay bigyan natin ng konting background itong kanta na to. Para mas lumalim yung appreciation ng ating mga nakikinig o nanonood. Yun, narinig ko na yung messenger. Nung ako ay inibig mo. Mas maganda po sana kung kayo ang magbabasa. Okay, sige pa. Right. So, yung first verse ko is, nung ako'y inibig mo, lahat ng sa mundo ay ibibigay sa iyo. Hindi na ba matipigilan ka? Ang lahat ng ito ay iaalin sa iyo. Basahin ko na ba muna lahat? Sige ma'am. Sige po. At yung chorus ko is, at heto na yon, kagaya ng dati, di na ba mababalik? Wala na. At hanggang ngayon, umaasa pa rin, kung ikaw ay babalik, wala na. At sa huli, hindi. At sa mga nagdaang karanasan, dati na di na matutugma. At tanging hiling ko lang ay umasa, at ito ay di na malilimot pa. And then, sa aking bridge part, ito ay lumisa na, kung huwag ka nang magpabalik. Sa akin ay hindi na, wala nang halaga. Yun. So basically yung Sino po ang nagsulat nito? Ako din po. Yun. Si Abby ang nagsulat nito. Yes. Yes. Pwede mo bang, okay lang ba, malaman namin yung storya tungkol sa likod ng kanta na ito? Ano ba yung title ulit, ma'am? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yun. Nakalimutan ko kaagad. Ngayon, di ko na makakalimutan. Alam ko na. Hanggang ngayon. Until now, sa English, no? Yes. Until now. Bakit nyo po ba naisulat ito? Ano po ba ang background ng kanta na ito? Okay. Itong kantang ito, naisulat ko to, recently lang, siguro mga few days ago. And then, nagja-jamming session kaming tatlo. And then, syempre, pagka nagja-jamming session tayo, medyo sumasyat tayo ng konti. Syempre. Oo, para mas masarap ang tugtugan. So, nung medyo, eto na, nasa peak na tayo ng pagkatitsi natin. So, naisulat ko itong kanta na to. And, syempre, pagka yung medyo nakainom na tayo, minsan nagiging emotional na tayo. So, maraming pumasok na mga thoughts sa mind ko. And, kinuha ko agad yung phone ko, hinaming ko yung tono niya, and then, sinabayan ko nung pagsulat nitong lyrics na to. So, the story nitong song na to is like, yung taong nagmahal ng lubusan dati, no? Pero dumating sila dun sa point na, eto, nagkita sila ulit, nag-usap sila, pero parang talagang wala ng pag-asa. At yung isa, suko na rin siya. So, ganun yung buod
Medyo may pagkahugot sa mukha. So parang ayawan na ba to? Ganun ba? Oo, parang ayawan na pero meron pa ring konting hope. May konting hope pa rin na baka pwede pa, pero talagang wala pasuko na eh. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin konti. So dapat May i-save. konting pa rin. May konting kurot pa rin. So dapat i-save May niya. konting kurot pa rin. Di ba? Siguro Yes. dapat marinig niya to para i-save niya. Kasi minsan, ganun lang yung kailangan, di ba? Marinig yung kanta. May mga relasyon na ganun eh. Si songwriter nagsulat ng kanta, na-save yung relationship. Malay mo, di ba? Di natin alam. O talagang history na lang siya. Sige po. Yun. Pakinggan po natin ang kantang Hanggang Ngayon ng unang akap. Thank you. Ako'y ibigod habang sa mundo ay ibibigay sa'yo. Di na ba ibigilan pa ang lahat ng ito ay aalay sa'yo. At heto na yun, kaya ng dati, di na pa mapabalik. Wala na hanggang ngayon, umaasa pa rin kung ikaw ay babalik. Wala na at sa huli, hindi pa. At sa mga nagdaraan, karanasan at hindi na matutugma. Tanging hiling ko lang ay ang umasa, at ito ba'y di malilimot pa. Ito na yun, kaya ng dati, di na pa mapabalik. Wala na at hanggang ngayon, asa pa rin kung ikaw ay babalik. Wala na at sa huli, hindi pa. Pwede bang ikaw ay mamisan na? Huwag ka na magbabalik, sa akin ay hindi na. Wala na halaga. Heto na yun, kaya ng dati, di na pa mapabalik. Wala na hanggang ngayon, asa pa rin kung ikaw ay babalik. Wala na at sa huli, hindi pa. Heto na yun, kaya ng dati, hindi pa rin. Wala na at hanggang ngayon, umaasa pa rin kung ikaw ay babalik. Wala na at sa huli, hindi pa.
Sarap nun ah. Salamat po. Siguro naman pag narinig niya yung kanta na yan. Oh, sige na nga. Pag na nating ituloy ito. Oh, ituloy na natin to. Oh, diba? Para na sila mag-decide. Parang mali, no? Nagkamali ako, sorry. Saan nyo Okay. tinutugtog to? Kasi ngayon, pandemic, no? Pero saan pala kayo tumutugtog? Okay, ito, ngayong pandemic, talagang medyo nawala yung mga bar gigs namin. Pero, pailan-ilan, meron kami nakuha mga event, pasulpot-sulpot. Pero, ako talaga, wedding singer din ako. And, yun, nakakalungkot lang kasi talagang mula nung pumutok tong pandemic, na-cancel yung mga events or iba na reschedule, medyo matagal pa. So, yeah. So, pero blessing in disguise dahil nagkaroon kami ng maraming time para i-unleash itong pagsusulat. At eto at ngayon, wino-workout namin pa. O yun yung blessing na ibinigay nung ano, no? Ng lockdown. Mhm. Nagkaroon tayo ng time sa pamilya. Yes. Nagkaroon tayo ng time sa arts and sa songwriting. Dati, pagka tutugtog ka, weekly tutugtog ka dun sa bar na yun. Wala na, pagod ka na kinabukasan. Kung meron ka pang day job, di ba? Hindi mo na maisip na magsulat pa ng kanta. So, yun yung blessing na ibinigay nung ano. Lumabas yung creativity ng mga songwriters. At yun yung regalo nyo sa amin dito. Regalo. Kasi tinatawag ko na regalo kasi ikaw lang ang makakapagsulat nun, kailangan makakatugtog nun. Sa ngayon, pag sumikat yan, tutugtugin ng iba yan. Pero sa ngayon, kayo pa lang ang makakatugtog niyan. Kaya yun yung tinatawag ko na regalo. Regalo na kanta para sa atin, sa mga nakikinig. At syempre, regalo na rin yun sa sarili natin, di ba? Parang pag kinakanta natin yung kanta natin o kinakanta mo yung kanta mo, parang masarap ng pakiramdam, di ba? So, Hindi parang may siya, sense of achievement ba, 'di ba? Parang nakapag-ambag tayo sa industry na to. Kahit nga gano'n, tayo pa lang yung nakakaalam at tayo pa lang ang nakakarinig. Pero masarap yung feeling na ganyan. Bilang tayo yung mga musikero rin talaga. Yun. ang ganda nun, no? May naisip akong lyrics doon, no? Baka pwede niyong gawan ng tono. Naisip ko lang, may kanta akong ako lang ang nakakarinig. Oh, di ba? Yung unang yun, yung unang letra na yun. May kanta akong ako lang ang nakakarinig. Yun lang. Ewan ko kung ano yung susunod niya na ano, na pwedeng linyahan. Pero parang maganda yun, di ba? Parang meron siyang, ang dating sa akin, parang meron siyang naririnig na kakaiba, o meron siya lang ang nakakarinig, o siya lang ang may alam ng kanta na yun. Pwede mong tignan ng ganun, di ba? Anyway, so much for my thoughts. ang pag-usapan natin ng inyong mga kanta. So itong kanta na to, isa lang to. Meron ba kayong ibang mga kanta pa na pwede nating pagkwentuhan? Yes, meron po. Ito naman is Yes. sulat naman ito ng aming drummer. Okay. Ayan. So, sige. Aaron or Sige. Gilbert? Yeah, ay Gibbs. Ni Yes. Gibbs. Hi. Yes. Bago ko lang i-turn over yung mic kay Ron dun sa sumulat ng second kanta namin. Actually, this is called Mamon. We would discuss it dali. Gusto ko lang, kasi kanina gusto kong sumabat dun sa usapan nyo ni Abby and ikaw, Ollie. Ang ganda nung sinabi nyo na yung mga original songs are regalo. Regalong sa mundo, regalong sa ibang tao. And then, habang pinag-uusapan nyo yun, nag-reflect, na-ponder lang ako nung mga panahon na nagkikwento yung nanay ko. Actually, birthday niya ngayon. Happy birthday. Happy birthday po. Birthday pa. 68 po. 68 po siya ngayon. Yung mga panahon na nagkukwento siya, hindi siya iniintindi. Pero sabi niya gano'n, alam mo ba yung kalololohan? Lolahan mo. Umaga, she was like a parang matandang singer dun sa bundok nila. And then, sabi ko, anong mga kinakanta nila, mga kundiman. So, yung expectation ko, sabi ko, yung mga popular song. Sabi, hindi. Niya, ang kinakanta niya ay kinocompose niya on the spot. Sabi ko, anong nangyari? Kasi sabi niya, gano'n, parang
yung mga panahon na may mga kinakasal dun sa bayan, parang ini-invite siya to sing, pero hindi yung mga popular song. Kumaga, kinakanta niya yung mga pangaral para dun sa bagong mag-asawa. So, wala lang sa akin yun. Tapos ngayon medyo na-realize ko na if you write song, you offer something to the world, or parang you reflect. It's either they can relate to your song or they can learn from your song. Just like what my lola did back then, or great lola ba did. So yun lang, gusto ko lang i-share kasi ang ganda nung flow ng usapan nyo. Having an original song as a gift to other people or to the world, no? Especially if they can relate to it. And I would like to reflect on Ron's next song, Pangon. Kumaga, napaka-timely ito sa panahon natin. Gaya nga na sabi nila, if you're depressed, just listen to good music and somehow it will ease the pain. So yun lang ang support share. Salamat po. Thank you sa sharing mo, Sir Gibbs. Salamat po. You're welcome po. Teka, balik ko lang dun sa lola mo. Medyo naglakbay yung isip ko dun eh. Dun sa... naisip ko lang sana na-record yung mga pangaral na yun, no? Na-record yung mga kanta na yun. So parang oral history siya. Yun yung mga tinatawag nila na, ano, di ba? In Cebuano yata ang salita nila. In Bisaya kasi. So parang may magkikitara and then free-flowing yung kanta. And then kinikwento ng nanay ko, nag-iiyakan yung bagong kasal. I don't know. Kumaga parang sabi ko, this is for me, parang kasi yung iba sumusulat sila for whatever reason, pero ito parang alam mo yon, yung parang nasa culture natin, and then pero parang wala akong nakitang documentary or any article na pinag-uusapan yung gano'n. Na I mean kung na-preserve natin, di ba? What could be a much more literate or cultured Filipino we can become. I mean, kung hanggang ngayon pina-practice natin to. Baga nakakamangha lang dahil yung mga sila pa yung parang nakaisip nun. Yung mga ang mother ko kasi if she refers to their hometown, sinasabi niya parati bundok. No, it's in Sinon or Mok, actually Leyte. Parati niya sinasabi, ganito kami sa bundok, ganito kami sa bundok, ganito kami sa bundok. So, yun nga, yung lola kong yun, sabi niya parang nagko-compose siya on the spot. Parang pinapangaralan niya na ganito ang buhay, mag-aasawa kayo. Ini-interpret niya sa akin eh. Pero sabi niya gano'n, it is sung in Bisaya. So, sabi ko, interesting. Pero parang wala lang sa akin. Kasi syempre, bata pa ako ng mga panahon na yun eh. Ngayon lang parang nagsisink in. Na-share ko lang po. Maganda yun. Parang oral history ng lugar yun sa Ormoc. Exactly. Po. Pero kayo rin, meron din kayong oral history sa pamamagitan ng mga kanta nyo. Ang susunod nga ay ang Bangon. Yan, hello, Sir Oli. Bali, yun. Itong next song namin, ang talaga nito is, ang inspiration is, talaga to, nagsimula to, nanonood ako ng TV. Tapos yun yan, yung balita, yung mga nasalanta, yung mga tinamaan ng sakit. Yan. Parang tinamaan ako bigla. Tapos nakarinig ako ng melody. Naiyak ako. Excuse me. Kasi ako, emotional ako. Kaya ako naisip, yun, ituloy itong kanta. Para sa mga tao, sa mga kababayan natin. Hirap ngayon. Hirap yung mga kalagayan nila. Pagka gusto mo silang tulungan, kaya lang sa part natin, hindi naman tayo ng financial, kaya natin. So,
sinulat ko yung kanta. Para maging ano nila, inspirasyon. Marinig pa nila. Bali, parang ganun siya, Sir Ron. Yun. Parang gusto ko na rin maiyak. Gusto ko marinig yung kanta na yan. So, ano, actually kasi kami, Sir, ano lang, kumbaga, itong unang akap kasi, kaka-form lang na. Pero matatagal na kami magkakaibigan. Si Gibbs, kakababata kami. Saan nga, Dati na. saan nga pala kayo located? Sa Cavite kami. Cavite. Cavite. Mukhang maraming mga musikero sa Cavite. Marami, Sir, maraming talented musician, maraming talented writers na talaga. Minsan nagkikita-kita kami, nagtutugtugan, kami parinig ng mga composition. Nakaka-relate kami kasi syempre yung mga kanta kasi natin madalas pinagdaanan natin o kaya inspirasyon natin. Kaya natin na isusulat. So, naita-transform natin sa music, which is pag narinig yung iba, nakaka-relate sila. Masaya rin. Napapasaya mo sila, natatouch mo yung mga lives nila. Tao. Ba't pala music? Tama. Pag galing sa puso, talagang nakaka-antig ng ano. Bali, yun. Inspirational song to, Sir Oli, yung bago. Para sa mga kababayan. Sige, whenever you're ready. Yes, yes. Mahirap ang panahon na dinaranas natin. Madilim at malamig ang buong paligid. Hindi yan dahilan para sumuko. Kahit buong mundo ay gumuho, patuloy mang hampasin ng bagyo at unos. Alam ng mga sakit sa atin may uubos. Hindi yan dahilan para sumuko. Kahit buong mundo may gumuho, alam kong ika'y nariyan upang makinig. Sa panalangin ako'y mananalig. Muling tatayo, muling aahon sa pagkakalubog, sa lakas ng udos. Hanggat may ngiti ay mayroong pag-asa. Ikaw ang sandigan, sa piling mo'y babago na. Patuloy bang kapasit ng bagyo at unos? Kumalat ang mga sakit sa atin may bumubos. Hindi lang dahilan para sumuko. Kahit buong mundo may gumuho, alam kong ika'y nariyan upang makinig. Sa panalangin ako'y mananalig. Muling tatayo, muling kapag
pagkakalubog sa lakas ng ulos. Hanggat may ngiti ay mayroong pag-asa. Ikaw ang sandigan sa piling mo'y muling tatayo. Muling aahon sa pagkakalubog sa lakas ng ulos. Hanggat may ngiti ay mayroong pag-asa. Ikaw ang sandigan sa piling mo'y babangunan. That's back. Yun. Parang na-imagine ko yung ano. Kasi 'di ba, ito nga Rolly. Tapos itong huling-huling mga bagyo na dumating, Oo, yan yung grabe talaga. Tama sa atin. Ulysses. Parang ano soundtrack yung ano habang tinutugtog nyo siya. Parang nakikita, 'di ba, sa mga balita, yung mga baha-baha. Parang dapat gamitin siya diyan sa mga videos na yan, yung kanta na yan. Yun yung nakikita ko. Meron siyang image na binigay sa akin. Kaya ewan ko, nakakakilabot siya na parang Actually, Sir Oli, yung talagang experience ko eh. Yung nanonood nga ang balita, naawa ako sa tao, parang gusto kong tulungan, wala akong magawa. Gusto ko siya isigaw. Kaya yung kanto, parang parinig ka nila na, parang bangon ka. Matatapos din. Wala ka mang nagawa. Actually, may nagawa ka eh. Ano yung nagawa mo? Yung kanta. Yun yung naibigay mo regalo. Diba? Yun yung contribution as an artist. Hindi man marami pera natin. Hindi man tayo mayaman. Yung contribution natin sa society, yan yun. Yan siya. Hindi man tayo makapag-abulo, hindi man tayo makapag-contribute financially o sardinas man o noodles o bigas, pero ang contribution natin maglalast pa kahit wag naman sana na wala na tayo, pero darating tayo dun eh. Nandyan yung kanta na yan, nandyan lang siya hanggang sa mga kinaupo-apuhan mo. Sabihin ng apo mo, ito yung yung kanta ng lolo ko. Wag naman ngayon pero siyempre sa matagal pa yon, di ba? 50 years from now, ito yung kanta ng ko, ng ingkong ko, di ba? Ganun ang tingin ko diyan sa mga kanta na yan eh. 100 years from now, nandyan pa rin yan. So sana ang YouTube nandyan pa rin 100 years from now. Meron silang papakinggan. Pero kung wala man, i-download nyo siya. Itong episode na to. At least pagdating ng panahon, mawala man lahat yan, meron kayong kopya sa CD o sa USB man lang. Ito, anak, ito yung mga aming escapades. Ito yung aming mga gig before. Hindi lang sa programang ito, para dun sa mga susunod. Kasi, yun yung regalo nga, again, regalo natin sa sa society. Wala man tayong maibigay na financially, wala man tayong magawa na tulong, hindi man natin sila masagip. As a musician, as a writer, yun yung regalo. Yung kanta, yung awit, yung emosyon na hindi nababayaran. Yan yung yan yung hindi nakikita. Masarap. 'Di ba? Sarap sa pakiramdam. Yan yung hindi nakikita ng iba. Na pasalamat sila, nandyan kayo. Pinapasaya niyo sila. 'Di ba? Para sa akin ganun eh. Magpasalamat sila sa atin. 'Di ba? Hindi naman sa pagiging proud o anything, pero kasi
may mga songwriters ako na nakikita na pinanghihinaan ng loob eh. Nakikita ko sila. Dumaan tayo doon, dumadaan tayo lahat doon. Pero hindi dapat. Kasi nga, meron tayong gift. Yun yung lagi natin tatandaan. Yung regalo na yun. Gift of song na sinasabi nga nila, di ba? Na napakaganda. Lalo-lalo na kung feel mo yung kanta mo. Madadama nila na, kanina nadama ko talaga siya. Salamat. Yung kanta na yun, kakaiba siya. Actually, first time namin iparinig talaga sa iba itong mga kanta na. Kasi ngayon, first namin to, Sir Oli, first parang live stream na maglabas ng kung. Okay lang ba? Okay lang ba ilabas natin to sa YouTube, sa Spotify, as a podcast, sa YouTube, as a streaming. Hindi naman streaming kasi ang streaming live no? Kumbaga recorded conversation, recorded session. Lagay natin doon. Igagawa ko lang siya ng kasi ayoko namang ilagay doon sa aking channel. Gagawa natin siya ng sariling channel, which is pakinggan ko ang kanta mo. Doon natin siya lalagay. Maski yun sa akin, lalagay ko doon. Eventually. Nalagay natin doon. Sa Spotify naman as a podcast. Kung okay lang sa inyo. Okay po yan, sir. Talagang masarap yan yung marinig nila yung kanta natin. Kaya ma-share natin sa tao. Yun yung importante, ma-share natin sa kanila yun. Di ba? Walang kabayaran yun para sa akin. Siguro sa inyo rin na habang naglalakad sa kalye, uy, narinig niya yung kanta ko. Parang nagustuhan niya. Okay na, okay. Meron palang dating, di ba? Ganun lang, masaya na ako eh. Kayo siguro, ganun lang din, masaya na. Oo. Maka-inspire lang tayo eh. Yung konting tango lang. Yung mga konting tango lang nga, masaya na ako. Okay na. Okay na ako. Diba? Ganun tayo eh, na musikero. Oh, yun. So, meron pa ba kayong regalo na ibibigay sa ating viewers? Sige po, meron pa kami isa pa. Yun, may isa pa. Pero siyempre, introduce muna natin yung kanta. Bago natin, kantahin. Okay po. Bago nyo kantahin. Anong title nito? Ito naman ay Pigilan. Pigilan. Yes po. So, ito yung unang-unang song na nagawa ko. And si Aaron actually yung drummer namin, siya yung parang nag-inspire sa akin na magsulat. Kasi hindi naman talaga ako nagsusulat. Ano lang ako cover band, yung nagigig, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, one time, try mo magsulat, baka mamaya meron kang talent sa ganyan, or try mo lang, basta try. And then, sinubukan ko, and ito yung unang-unang kanta na nag-came out in my head. Tapos, ito, nabuo namin pa. So, ko rin i-share sa inyo po. Go. So, ito siya. Sana mag-try.
paliwanag. Masaya ka ba sa piling ng iba? Ito ako, asa sa iyo. Sana naman isip ko sinta, pwede bang ibalik pag-ibig na lumipas? Kung sakaling hindi ako na maiiwas, at sa dulo nito tayo'y magkagalaya. Kaya kung pwede lang, damdamin na ibigin na. Pwede bang ibalik pag-ibig na lumipas? Kung sakaling hindi ako na maiiwas, at sa dulo nito tayo'y kakalaya. Kaya kung pwede lang, kaya kung pwede lang, pwede lang, dami na Yun! Again, no, meron na namang MTV yung pumasok sa isip ko. Ewan ko bakit ganun. Pag nakikinig ako ng mga kanta na first time ko marinig, laging merong MTV na pumapasok. Hindi, anyway, hindi naman lahat. Ito kasi parang naisip ko, no, yung parang nasa bar, mag-isa lang siya, tapos patay yung ilaw dun sa pwesto niya, tapos nandun kayong tatlo, umiinom siya ng, ito eksakto pale pilsen, hindi San Mig Light. Madilim, parang MTV nga tapos nakita niya yung mahal niya, lalaki yung nakaupo doon. Nakita niya yung babae, yung girlfriend niya, ex-girlfriend man niya, ano man, naglalakad doon sa kalye. Doon sa street, kung nasan nandun yung bar na yon, nandun siya sa parang veranda ng bar. Ganun, tapos tumutugtog kayo as a band. Parang ganun yung nakita ko na na MTV. Malay mo, magawang ganun, di ba? Awat. Ganda siya. So ngayon, nagsusulat ka ng kanta na for how long? Nag-start lang po itong Pigilan. Last year ko siya naisulat. Tapos, 2 years na ba to? 2 years na daw po pa. O kasi po ito, ang talaga po kasi nangyayari, marami sana ako talaga mga idea, pero personally, hindi kasi ako marunong mag-instrument. So, itong mga kantang naisusulat ko, yung melody niya talagang kailangan pag naisip ko siya, i-record ko na agad sa phone ko para hindi ko na makalimutan. So, ganun yung paraan ng aking pagsusulat. Oo, pareho tayo. Okay yun. Para at least hindi mo, makapture mo yung moment, hindi mawala, di ba? Okay Kasi yun. dahil ako marunong mag-instrument, so hindi ko alam, and minsan sa help din ng aking mga bandmates, pinapacheck ko din sa kanila kung okay, tama ba itong tonong nagawa ko or ano. So, tinutulungan din po nila. So, Okay yun, walang masama doon kasi nandyan naman yung cellphone. Dati wala Kung Opo. meron kang idea, ang pinakamalapit na recording machine mo, yung notebook tsaka papel. Yes, tama po. Ngayon meron ng cellphone, kaya i-maximize natin yun. I-maximize mo lang yun. Ano siya recording machine siya, hindi siya basta cellphone lang. Maganda yung idea na yun, no? Para at least, yung mga ibang bagong nagsusulat, meron din silang alam na gawin na ganun na parang, uy, pwede pala sa cellphone na. Sabagay, alam na nila yun no? Oo. At nagpapasalamat ako na binigyan nyo ng oras at nag-contribute kayo dito sa
ating show. Gusto ko kasi ma-educate din yung iba, tsaka ma-inspire din. Kayo, inspired kayo eh. Ang gusto ko yung iba na hindi talaga na-inspire magsulat. Yung ibang tumigil na. Yung ibang, paano ba magsulat? Oh, itong mga taon to, mga songwriters pala to, no? Tao rin pala sila katulad ko na araw-araw eh may mga pagsubok din na pinagdadaanan. Lalong may inspire yung mga kabataan pag nakikita kayo na nagsusulat kayo ng kanta. Naririnig nila na ay ganun pala magsulat ng kanta, pwede pala gamitin yung cellphone, i-record yung ihaham kong kanta, yun. Para meron silang Siyempre, thank you din po dahil sa opportunity na ito rin po binigay niyo po sa amin. Dahil nga po, first time din po namin iparinig ito at maraming salamat po sa sa amin ngayon araw. Maraming salamat din sa inyo. Inspirasyon kayo. Yung mga nagiging guest dito, actually inspiration kayo sa akin, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, para hindi lang basta kung ano-ano yung napapanood nila. Kung mahilig silang magsulat ng kanta, may napapanood sila na, ay, ito yung mga taong gusto kong maging ganito. Ito yung susundan kong mga tao. Parang ganun. Parang yun yung nakikita kong vision sa paggawa ng podcast na ito, paggawa ng show na ito, para hindi lang siya entertainment, may educational value para sa atin na songwriters at para sa kanila na gustong magsulat, o kung hindi man songwriters, para sa mga nanonood, merong laman yung ibinabato natin sa social media na hindi lang basta-basta. Wow, lalim. Maraming salamat sa inyo. At Maraming salamat. sa ulitin, pagka meron kayong gustong i-share, yun lang. Itimbrehan nyo lang ako, ila-line up natin. Tapos ilagay nyo na sa Spotify para lagay nyo rin sa YouTube. Para at least mag-grow din yung fan base ninyo. Meron pa kayong mga gustong i-promote na FB page o YouTube channel or anything? Yes, meron po kaming, you can find us at FB or on Facebook. It's Unang Yakap. And so we will be probably uploading some of our songs there for our kababayan to enjoy. And of course, actually, nag-guest kami. Actually, music teacher po ako sa isang music center dito sa 13 Martires, Cavite. And then every Saturday and Sunday, sumasama sila sa akin for us to play some of our songs during my musical demo. So maybe they can see us there and jam with the band. And again, it's Unang Yakap or Unang Akap on Facebook. Salamat po. Ngayon, Unang Akap po. Like natin yung page nila sa Facebook. Sa lahat ng mga nanonood nitong show na to, nakikinig sa podcast na ito, Unang Akap. Walang Y yun, sir, no? Akap yun, Akap. Unang Akap. I-hit nyo yung thumbs up dyan para sa kanilang updates. At again po, maraming salamat sa inyo. Welcome po. Salamat Thank you very much po. Kay Abby, kay Gibbs, and Ron. Ayun. Sa susunod po ulit,